Hello and welcome to the CCF online channel. Last week, we talked about how we can distinguish God's voice over the noise of the world. We also learned that we are not just to stop at hearing God's voice, but we need to obey what He's telling us as well. This week, it is our prayer that the Word of God shared today will be meaningful and impactful in your life. Enjoy the message! Pakibati niyo po yung katabi niyo na magandang hapon. Ayan, tingnan niyo sa mata para alam niyong gising pa. Praise the Lord. Alam niyo po, napaka-exciting ng ating pong series sa Aklat ng Exodus. At sa maraming tao, they thought that since we are already in the New Testament era, at pakiramdam natin we are already saved by the grace of God, yung Old Testament ay hindi na natin babasahin. Alam niyo, yun po ang maling-malihong idea sa kaisipan ng iba. Bakit po? Kasi the basis of our salvation is not something that parang surprisingly biglang God somehow changed His mind. No, He had thought of that beforehand. Pinag-isipan niya na yan ng matagal. Ibig sabihin, pinagplanuhan niya ng mabuti. Kaya doon sa Old Testament, pinakita na ng Diyos yung kanyang plano at paano ma-fulfill sa New Testament. Amen po? Kaya ito po ay exciting na bagay. Bakit? Tingnan ninyo ha. As we are doing our series sa Exodus, ito mapapansin ninyo. Alam niyo po, unang-una, it speaks clearly about our condition as an individual. Tingnan niyo po, tayo po ay in bondage. Nandito tayo sa area na ito, chapters 1 to 6. Next week, papunta na tayo sa deliverance period. Ngayon, ito pong area na ito, mapapansin nyo, yung buang kwento, pinapahayag ng Diyos that He is so in love, and His love is not just sentimental, He is acting on it. Ibig sabihin, kinikilos niya yun. Kaya hindi nyo masabihin, mahal ako ng Diyos, wala naman siya pakialam sa akin. Hindi totoo yun. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, hindi yan sinasalita lamang at hindi sinasabi. Meron pong katibayan. Ngayon, mapapansin po ninyo, kaya ito ho yung pinaka-overarching theme ng Exodus. At kaya ito pong sentro nito, pag inaral nyo na isa-isa, you would understand that when God showed His love, ito ho yung pinaka-importante, He gave us freedom. Bakit freedom? Whether we like it or not, whether we admit this or not, lahat tayo are somehow enslaved by something or someone. Nagkakaintindihan ho tayo. Lahat ho tayo, iba sa atin, obvious yung kanilang slavery, they're enslaved by their vices, obvious yun. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Yung iba naman enslaved by their, yung mga ideals, yung mga kanya-kanyang may pinaglalabang ideas na hindi ho sa ayon sa katotohanan. Yung iba ho ay enslaved by their pride. Actually sa Bible, tatlo lang yung talaga matindi. Enslaved by pride, kaya ho they're very concerned about the opinions of others, opinions of what the people will tell against them. Concerned sila dyan. Kaya ano yung sinasabi, kaya yung iba, yung magpapataas ng kanilang ego, enslaved sila dyan. Tapos papakita ko lang sa inyo, kahit sa pamimili, nakita ko na maraming beses. Alam nyo, kahit sa mga bata, naglalaro ng basketball, papakita ko sa inyo, enslaved sila by thinking na kailangan kong gumaling, kailangan naka-Jordan shoes ako. Hindi masama yung Jordan shoes, maganda yon. Ang problema lang, pag hindi mo naman kayang bumili, ba't mo pipilitin? Tapos isisihin mo ang Diyos, wala kang pera, ano ka ba? Alam nyo, wala naman talaga sa sapatos yon. Kaya lang utak nila, enslaved sila by the idea na sabi ng advertisement, kapag ka naka-Jordan ka, gaganyan ka. Tama? So enslaved ka sa ganung pananaw. So pride mo yun. Pero nung naglaro ka, hindi ka naman makashoot. Di ba? Kung sino pa yung walang sapatos, shoot ng shoot. So anong ibig sabihin? Wala yun sa sapatos sa suot. Naintindihan po? Nasa katatayuan ng pagkatao. Kaya minsan yung ibang tao nandun na slave sila. So they buy things not because they need it, but simply because somehow it levels up or parang it feeds their pride. Naintindihan po natin. Now, ito pong napakagandang bagay. Hindi lang yun. Yung iba naman, sa lust of the flesh. Anything that gives pleasure. Anything that, yung parang dun enslaved tayo. Kaya iba sa atin, alam na natin, may sakit na tayo. Masakit na, bawal sa atin, kinakain pa rin natin. Alam ko yan, tinan ninyo ako. Nako, yung sabihin, kaya nga pumunta ako sa doktor ko, pinagalitan ako ng pinagalitan. Sabi niya, pinabayaan mo yung sarili mo. Hindi naman yung galit na galit na kapatid. Alam mo yan, pinababayaan mo yung sarili mo. Naku, pasensya ka na kasi talagang may diferensya ako. Tinignan, oo nga, ayusin natin. Sige, di bale. So, sa madalit salita, enslaved talaga tayo eh. Pansin nyo, iba nga, alam ko may diabetes, kain
pa rin ng kakanin. Tapos nilalantakan pa rin yung asukal. Ano ba yan? Di ba? Pero sabi niya, minsan-minsan lang. Once a day. Ano yan? Minsan-minsan, di ba? Ganun lang. Kaya, yung iba may high blood na. Naku, type. Sabi niya, ano naman, healthy living. Kaya, ano lang, yung crispy flour lang kinakain. Ano yung crispy flour? Chicharong bulaklak. Tapos umaasa ka, nagagaling ka. Ano ka ba? You're enslaved by your lust. Diba? Yung iba nga, enslaved by getting involved with the affairs of, because of lust. Yung iba naman po, lust of the eye. Yung bang, whatever pleases the eye, yan, akin yan. So yan, kaya we're enslaved. And God knew that. And kaya ang ganda ng Diyos, ito, God wants us to have true freedom. And that freedom will only happen the moment you begin to serve the Lord. Kaya nga, let my people go that they may serve me. Kaya nga po yung specific niyan, kaya that true freedom from slavery to serving God, which is true freedom. Naintindihan po natin. Now, tingnan po natin. Ito pong napaka-importante. So, sa ating pag-aaral, when God seems silent, maybe to some of us, we're still experiencing that. Ang naisip natin, parang, Lord, ba't parang hindi ka nagsasalta? Parang wala ka, parang hindi ka kumikilos. Ano sabi ng Diyos? Trust Him. Pakisabi sa katabi mo. Trust God. He may seem silent but He's doing something. At dahil nagtatrust ka sa Diyos, be patient. Huwag kang magmamadali. Yung iba hindi na makayanan, nagmamadali na. Huwag kang magmamadali. Hinay-hinay lang. Relax ka lang. And of course, the moment God speaks, pay attention. The moment God speaks, last week, and I emphasized this, when there is something unusual happening in your life, kapag may bagay na parang kakaiba sa buhay mo, that's the time for you to take aside whatever you're doing and begin to talk to God and listen to Him. Alam niyo, nakakatawa ho yung anak ko, nag-aaral ho kasi anak ko 4, yung 2, yung kambal ko, isa dito sa Diliman, isa sa Los Baños, nag-aaral. Yung nasa Los Baños, naawa rin ako siyempre dahil wala siyang kasama doon. Kapag may problema siya, magte-text, Papa, pag-pray mo ako, ganyan. Eh di, nagte-text siya sa akin, Papa, grabe, down na ako, pagod na ako, ang daming requirements, I have to do everything. Pero alam mo, Papa, nung nasubmit ko na drain na yung utak ko. So I prayed, so I read the Bible. When I read the Bible, ang sabi ng Bible, kasi gusto niya daw i-drop yung subject niya. Gusto ko na i-drop, Papa. Gusto ko na-drop. Sabi niya, pagbasa niya ng Bible, kinausap siya ng Diyos, sabi, be courageous, don't give up. Oh, ang linaw, no? Don't lose hope. Pagkasabi niya ganon, hallelujah, sineshare ko to sa iyo. Wala lang, ang saya-saya ko. Because God speaks. Eh, yung problema, kaya hindi natin marinig ang Diyos, we're too busy. Yung mga sa inyo sa sobrang, hindi nyo marinig ang Diyos. Bakit? Alam nyo bakit? Tingnan nyo katabi nyo. Tulog! So how can you hear God? You speak God, I will see dreams, I will see, come on. Hindi yan laging ganyan. You need to pay attention because God speaks to you at any moment while we're discussing. Amen po? Kaya iba sa inyo natutuwa, uy, alam mo, eksakto yung sinabi ni Pastor. Grabe, eksakto. Parang ako yung kinakausap. Well, I don't know you. God knows you. Naintindihan po natin? Ayan, kaya napaka-importante. But of course, when God speaks, you have to obey. Amen po? Now, ito po ang pinaka-tweak na pinakamalaking problema. But the moment you obey, it doesn't guarantee that everything will be smooth. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ibig sabihin, wala ka ng problema. Ang totoo niyan, mas marami. Yung iba sabi, Pastor, sumunod na ako sa Lord, hindi na ako nangongopya, nag-aaral na ako. Talagang aral. Nag-exam ako, Pastor, umaasa ako, God will give me wisdom. Bagsak! Bakit ganon? Galit na galit yung bagsak. Sabi ko, relax ka lang, babagsak pa. Kasi alam niyo, maraming ganun tao na in-expect nila, sumunod na ako sa Diyos, dapat pasado na lagi, mag-e-excel ako. Eh, ba't babagsak? Eh, siyempre, may mga pagkakataon na marami pang dapat ayusin. Tama? Now, ito pa isang problema. Isa naman, Pastor, talagang sumunod na ako sa Lord. Hindi na ako nandadaya. Hindi na ako, nagbabayad na ako ng tamang buwis. Ngayon, nire-review ako, patay. Nalalagay na ako sa alanganin. Ba't ganon? Lumalala sitwasyon ko.
Naintindihan ninyo? Yung isa naman, mas malala. Pastor, tinalikuran ko na yung kaluguyo ko. Hindi na ako nagpapakita. Saka ako nahuli ni Mrs. Ba't ganon? Ay, alam mo, sa totoo lang, na pinadama ka ng diablo for a longest time in your life. Naintindihan niyo po? But you cannot still avoid the fact that you will reap what you have sown. But don't worry. God still is with us. Tama? Okay pa kayo dyan? Nagkakaintindihan tayo. So marami pang bagay dyan. Yung iba sa atin, siguro in-expect natin, Lord, ayusin mo na kagad. Hindi ganun lagi. Kasi Moses experienced the same thing. No, let's go to the... Tatandaan nyo to. Even Peter said this. For what credit is there if when you sin, you are harshly treated? You endure it with patience. Parang sinasabi ni Peter, normal lang yan. Dapat lang yan. If you have sinned, siyempre, sometimes, eto na yung minsan you will be harshly treated. Normal lang yan. So don't be surprised. Tama? Ang pinakamasakit, but if when you do what is right and suffer for it, sabi niya, you patiently endure it, this finds favor with God. Ang pinaka-blessing for us Christians, kandaan ninyo we are not exempted from problems, we are not exempted from challenges, at ang pinakamasakit na parte na minsan talaga hindi maintindihan ng maraming Christian, kung kailan tama yung ginagawa mo, nagsasuffer ka pa din. And here's the grace of God. Sabi niya, but those who do this, sabi niya, if you endure, you will find favor with God. Ano sabi ng favor? God's grace is readily available for you. You just hold on, you just grab on, and believe that God will still in control. Naintindihan po natin. He will give you the grace. Parang hindi mo na kaya. Nasa dulo ka na ng iyong pisi. God will give you His grace. Okay po? Pakisabi sa katabi mo, tinatry mo bang magising talaga? Hindi, sabihin mo, kasi pasensya na kayo, hindi sa iniinsulto ko kayo, ginigising ko lang kayo. Kasi alam nyo oras na ito, napakahirap talaga. Yung iba sa inyo, tsaka yung upuan nyo, very tempting. Pag sinandal mo talaga yung leg mo, parang ang sarap, eksakto sa batok. Tama? Since hindi kayo nakatulog magdamag, siyempre normal lang yan, naantukin kayo ngayon. Pero huwag kayo mag-alala, gigisingin ko rin kayo once in a while. Pero pag natuloy-tuloyan kayo, sensa na kayo, minsan bumabagsak yung upuan na yan. 3 na ang na-aksidente. No, joke lang. No, look at this. For you have been called for this purpose. Tingnan nyo you are called for this purpose. Sabi niya, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. Ano sabi ng Diyos? Ito, layunin niya ito para maintindihan nyo, si Kristo mismo gave you an example. He suffered not for His sin, but for our sin. Now look at this. Who committed no sin, nor was any deceit found in His mouth, and while being reviled, He did not revile in return. While suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously. Ano sinasabi ng Diyos sa atin? Can you trust me on this? Sabi niya, kapag may mga bagay na ganyan, you're doing what is right, and yet you're suffering, relax ka lang. Okay po? Kasi God's favor is on you. Yung marami po nasasaktan dahil sa kagagawan nila. Okay? Naalala ko po, meron po kasi isang mama, abogado, pumasyal sa bahagi ng Texas, Arizona. Pumasok, nangangaso. Alam niyo nangangaso? Hunting. Bumaril lang ganyan, no? Boom! Siyempre, laglag ho yung wild geese, laglag. Napunta ho sa farm na nagkataon nandun po yung isang Texan guy. Alam niyo naman mga Texan, mga lalaki yan, nakasapat, nakaboots yan. Nakita na bumatawid siya sa bakod, umaakyat. Pagsak niya sa kabilang bakod, pinuntahan kaagad ng Texan guy. Sabi niya, what are you doing in my field? Yes, siyempre, galit Anong ginagawa mo rito? Parang ganyan, no? Sabi niya, nabaril ko yung geese kahit bumagsak dyan kukunin ko lang Sabi niya, hindi pwede yan dito, trespassing ka na. Sabi niya, bakit ba? Akong pinakamagaling na abogado, tatanda mo. Sa lugar na ito, pwede kitang ipakulong. Di ka taga rito, no? Sabi niya, dito, hindi kinukuha sa abogado. Kinukuha ito sa tinatawag na 3-kick rule. Ano yung 3-kick rule? Sisipain kita ng 3 beses,
Tapos sisipain mo ako ng 3 beses hanggang sa may sumuko sa atin, sa kanya na yung duck o yung wild geese. Sabi niya, okay sa akin yan. O dahil ikaw ang pumasok, ako una. Sabi ng mama. Siyempre, ang laki-laki ng sapatos, may bakal pa. Pug! Dito! Pug! Talaga, parang gusto na sabihin ng abogado, ayun na! Pero hindi, babawi ako sa ikatlo. Talagang ganan. Tapos sinipa naman dito, may dito. Talaga, parang galit na talaga. Isa na lang. Gusto na sumuko eh. Sinipa sa mukha, pug, tumba, duguan. Sabi niya, sabi ng abogado, now my turn. Sabi ng abogado, siyempre, tonto. Sabi nung Texan guy, iyon na yung geese, I give up. Kawawa naman. Kaya alam nyo, maraming tao ganyan. Kasi hindi nag-iisip pero may mga tao na nasasaktan. Tama naman yung ginagawa. Okay na kayo? Naka-get over ka na ba? Kasi parang, gumawa ka na ba? Relax ka lang. Natuloy tayo. So tingnan mo sabi ni Jesus, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you were healed. And you would be surprised. Pag tinuloy niyo yung basa ng Bible, sa 1 Peter 3, wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives. Amazing. Sabi niya, love in such a way that you will understand your wife. Para daw that your prayers will not be hindered. Ano ang turo ng Lord dito? Pero pinasok niya muna, when you suffer for what is right. Alam niyo, maraming babae, may awa. Minsan sabihin niyo, bakit ganun? Nagsasabit na ako. Ito asawa ko, lalong yumayabang. Tama? Hello? Kaya minsan gusto niya nang sumunod. Di na tama itong Bible na ito. Hindi, relax ka lang. You follow God and you will see His favor. You will see His grace. Okay? Now, ito ho yung tingnan natin. Ito ho yung principle na gusto nating maalala. Now, look at this. In Exodus, ganyan na ganyan nangyari kay Moses. So, also the officers of the children of Israel, whom Pharaoh's taskmaster had set over them. Merong mga Hudyo, sila rin, mga Israelites, may taskmaster in charge, kababayan din nila yon. Okay. And sabi ganon, we are beaten and we're asked, why have you not fulfilled your task in making brick both yesterday and today as before? Bakit nangyari to? Moses and Aaron obeyed the Lord, talked to Pharaoh, sabi kay Pharaoh, Pharaoh, let God's people go that they may serve Him. Tama? And sabi ng sagot ng Pharaoh, at sino yung Diyos na yan? Sabi niya, why will I follow Him? Obviously, anyone who does not know God will not obey God. Tama? Tama po ba? Kaya don't be surprised if some of us here are not willing to obey the Lord. It only means you do not really know God. Naintindihan po natin. Now, itong si Pharaoh, pagsabi niya, kaya tuloy yung mga officers na in charge, ginulpi. Pinagugulpi. Bakit mo kami ginaganito? So look at these people. Instead of going to God in prayer, they went to Pharaoh and complained. So the officers of the children of Israel came and cried out to Pharaoh saying, why are you dealing thus with your servant? So anong ginawa ho? So para to make the long story short, itong mga taskmaster, hindi rin pinagbigyan ni Pharaoh. Lalo pa silang pinahirapan. Tuloy yung kota ninyo sa laryo or bricks. Tuloy pa rin, walang dayami, walang straw. Kayo bahala mag-provide ng straw ninyo. Kayo bahala mag-provide ng raw materials ninyo. Pero same quota. Talagang hirap na. Now, listen to this. Now, verse 20, as they came out, sila Moses, lumabas na. Siyempre, hirap na yung mga Israelites, whom the Lord wanted to deliver. Tama? Sabi ganon. Then as they came out from Pharaoh, they met Moses and Aaron, who stood there to meet them. Ano sinabi? And they said to them, let the Lord look on you, and you judge because you have made us abhorrent. Alam mo yung word na abhorrent? Yung galit, mababa yan. Yung abhorrent, galit na galit. Naku, yung sabihin, pag sinabi mo, abhor, parang wow, talagang lupit na galit. Naintindihan niyo? Now, tuloy tayo. Ang sabi niya, in the sight of Pharaoh and in the sight of his servant, to put a sword in their land to kill us. Now, then look at this. Ano nangyari? Kung kayo si Moses, anong pakiramdam ninyo? Ba't ganun, Lord? Lumala pa yung sitwasyon. Now listen, kaya itong ating message ngayong hapon. When life gets tough, okay, pagkalalong tumitindi yung kalalagayan mo sa buhay, grab on to God. Sabihin mo sa katabi mo,
Hawakan mo sa kamay. Grab on to God. Hawakan mo. Yan, sige. Gusto mo sa leeg. No, grab on to God. Hawakan mo, grab. Talagang grab on to God. Kapag lalong matindi yung pagsubok mong dinadaanan, lalo kang humawak. How? Yung tanong, how? Now, yun ang tanong, paano? Now, let's go to Exodus 5:22. So, Moses returned to the Lord. Sa lahat to ng gagawin mo, saan ka pupunta? Unlike the taskmasters, they went to whom? They went to Pharaoh. Alam nyo, minsan sa opisina, ba't yung boss ko lalong napakatindi? Ang hirap kausap, hindi mo mapaliwanagan, ang daming pinagagawa. Pag hindi mo na sila maintindihan, kaya nga pupunta? Kay God. Sumbong mo yung boss mo. Naintindihan natin? Hello? Pag yung asawa mo ang hirap ng kausapin, kulamin mo na. Joke. Paano? Dalin mo sa Diyos. Hindi sa masamang espiritu. Sa Diyos mo dalin. Maniwala, kahit ho anak, yung mga anak hindi ho laging matitiluyan. Tama? May mga anak na parang ang labo-labo. Actually, isa sa mga anak ko dati, hindi ko matansya-tansya. Nagte-text. One time, as I was praying, Lord, ano kaya to? Pinahawak pa naman sa akin yung cellphone. Sabi niya, papakihawak muna, may gagawin lang ako. May nag-text. Pagbasa ko, kinabahan ako. Talaga ang lakas ng dagundong ng puso. Kasi, I love you. Ha? Sino to? Ang bata pa ng anak ko, may nag-I love you na. Di, nabasa ko na lahat. Naku, saan sa banaw gali ko, binasa ko na lahat. Sabi ko, pero hindi ko kinausap yung anak ko diyan. Dinala ko sa panalangin. Kasi baka pang alam mga bata, alam mo naman, pagka kinonfront mo kagad Ano sasagot sa'yo? Papa, don't preach. I'm in love. Ganun kagad dyan Away agad dyan. Di ba? Kailangan mag-usap kayo ng Diyos kasi hindi mo kontrolado yung puso ng anak mo, ha? Kasi may mga magulang, ganito kagad. Ikaw, I love you. Itong cellphone mo, igungud ko ito. Ganun kaagad Relax ka lang, may Diyos ka naman Ano gagawin mo? Return to God. Return to God. Express your heart. Iyak ako sa Diyos, Lord. Hindi ko po mabantayan anak ko. Paano ba ito? Ano bang diskarte dito? Wala. Relax ka lang. Wala yan. Alam nyo, dahan-dahan, habang nagkikwento, may ka-text ka ba? Nasa may kwento na, maming konti. Ano sa palagay mo, tama ba yun sa Lord? Ang sabi niya, hirap Pag-pray mo. Ngayon, tinanong, kamusta ka na? Wala na, I'm free. Naintindihan sabihin? Kasi minsan yung mga magulang, sino itong ka-text mo, ha? Sino? Bata mo pa! Wag ganon. Dalin mo sa Diyos. Tingnan mo si Moses, ang tapang ni Moses. Lord, why have you brought trouble on these people? Why is it you have sent me? Ano sinasabi ni Moses? Lord, I'm questioning your real intention for these people to be saved. I really am confused about the way you're accomplishing your promises. Yun ang sinasabi niya Tapos ano pa sabi niya? Tingnan niyo. For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to these people. Neither have you delivered your people at all. Lord, do you really have the ability and the power to save your people? Yan ang sinasabi ni Moses Alam niyo ang bait ng Diyos? Alam, pwede nang patayin ni God si Moses dito. Pero God listened. God is not obligated to answer our complaints, but God is merciful enough to listen to our cries. Iyak mo sa Diyos. Kaya nga pag sabi ko, pag sa panalangin, buhos mo na. Sa totoo lang, buhos mo na, wag na. Lord, papakit ka pa Lord, alam mo naman, kahit anong problema kaya ko. Dumating nga, aminin mo, Lord, di ko to kaya. Maawa kayo sa akin, hindi ko to kaya. Tulungan niyo ako, hindi ko to kaya. We need to be honest before God. Whatever troubles our heart, pour your heart to the Lord. Kita na sabi ng Lord. Kaya ito sabi ng Lord, tingnan nyo be anxious for nothing. What cause? Saan ka nagwo-worry? Anong bagay na nagwo-worry ka? Sabi ng Diyos, be anxious for nothing. Lord, paano ko gagawin? But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to
to God. Ang sabi ng Diyos, sa lahat ng bagay, sabihin mo sa akin. Anong problema mo, Lord? Nagwo-worry po ako. Wala. Paano po yung mga anak ko? Di sabihin mo kay Lord, Lord, nagwo-worry ako itong sasakyan ko. Parang pagkarag-karag na, lagi nasisira. Sabihin mo kay God. Alam mo, sasagot siya. Ano sasabihin niya? Huwag mo nang gamitin. Joke lang. Pero what I'm trying to say, you pour out your heart, God listens. And ito ang pinakamaganda. The moment you expressed your heart to the Lord, ang sabi niya, and the peace of God, which surpasses all understanding. Ganito ho yan. Marami sa atin, nagsasabi naman kay God eh. Lord, ang laki ng problema ko. Pag tayo, isip pa rin sa problema. Ano ang gagawin sa problema na to? Hindi ka pa tapos. Pagpunta mo sa Diyos, antayin mo yung kapayapaan ng Diyos maghari sa'yo. Nakuha niyo po? Kaya nga ho, pagbasa mo ng Bible, pag sinagot na, may kapayapaan kang bigla eh. May kapayapaan kang bigla. Tuntua po ako, mayroon po akong kaibigan. Medyo nagkaramdam siya ng parang atake sa puso. Siyempre, siya, kontratista eh. So wala siya, parang yung project, ang tumal, halos wala. There came a point in time, umiyak na ho talaga. Sabi niya, Lord, di ko na po talaga alam gagawin ko. Paano? Iyak siya. Buo siya sa Diyos. Parang nakaramdam siya ng kapayapaan, the Lord. Parang kinausap siya ng Diyos. Kasi eto pa, maano pa siya, ma-ooperahan pa. Anong choice niya is either angioplasty or bypass. Sabi, pero kailan, alam nyo, ang tagal ng project kasi hindi maayos-ayos yung ang tawag dyan, permit. Alam niyo naman sa Pilipinas, ang permit, napakahigpit ng ating pamahalaan para lahat tuwid sa higpit. Naintindihan mo, sobrang higpit, ang daming requirement, lahat chinecheck ng mabuti, kaya nga ang daming disgrasyang nangyayari. Ngayon, ito problema. Sabi niya, Lord, ayaw naman yun yung maglagay. Siyempre, Christian na ito eh. Tumagal, 1 taon, nilalakad lang yung permit. Ngayon, nanalo sa project na okay na, tuloy na, go na. Tsaka naman na-discover itong sa puso na mayroong bara. Iyak talaga sa Diyos. Alam, sagot ng Diyos sa kanya. Sabi niya, ang mga matutulungin sa kapwa, pinahaba ang buhay. Sabi ng Diyos, di ganon. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Bukod pa doon, bigla niya na inaunawaan. Sabi niya, Lord, kaya pala dinelay mo yung project para sa araw na ito. At least ngayon may project ako, may pera ako. Nakayig sabihin. So, naayos na, okay na siya, maayos na. Pero pag binabalikan niya, siyempre nagpupuri sa Panginoong Diyos. Amen? Naintindihan sabihin? Ibuhos mo sa Diyos. May mga bagay na parang, ba't ganito, Lord? Puro sara pintos. Minsan pati yung pagsara ng pinto, paghahanda yan, para sa isang pagpapala, para sa iyo. Hello? Pakisabi sa katabi mo. When life gets tough, grab onto the Lord. Sabihin mo. Sabihin mo, ano ka ba? Di ba? Kasi kailangan niya maalala. Tingnan niyo ito ha. Balik tayo. Tingnan niyo. Ito pa napaka-importante. Kaya finally, brethren, kaya yung utak mo, huwag ka doon sa negatibo. Parang walang pag-asa ka. No, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, doon ka mag-dwell. Hindi ibig sabihin may kapayapaan ka na, tapos na. Hindi, you maintain the discipline of thinking of what is true, on what is right. Bakit? Ano yan? Yung pangako ng Diyos. Naintindihan po? Kaya pag di mo alam yung pangako ng Diyos, paano magiging tuwid yung isip natin? Lagi sasabihin ng Jabez natin, wala ka ng pag-asa, talaga ang dami mong kasalanan, kaya nagkakaganyan-ganyan ka. Ano ka ba? Yung kasalanan mo ba tagal ng binayaran ni Kristo? Kaya wag mong isipin na tumatayo ka sa Diyos dahil sa katwiran mo. Hindi, tumatayo ka sa Diyos sa katwiran ng Panginoong Hesus. Paano yung mga pagkakamali ko? Hindi ba kaya pag-aani ito? Tutulungan ka naman ng Lord sa pag-aani mo eh. Yun ang pagkaintindi ko sa Bible eh. Naintindihan niyo yung sabihin? Siyempre, pag nagsisi ka, bago ka na, tutulungan ka ng Diyos kasi bayad na yan eh. Hello? Nagkakaintindihan po? Now, ito pong napakaganda sa pambagay. Tingnan niyo sa 1 Peter. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. Huwag ka na magpagbigay-bigay pa ng excuses. Pagpakumbaba ka. Ano sabi niya? Cast all your anxiety
Ilan po? Ilan po ang ikakast ninyo? Some of your worries? No, everything that bothers you, bato mo sa Diyos. Everything. And sabi niya, bakit? Because He cares for you. Wow, ang sarap, no? Pakisabi mo sa tabi mo, alam mo, nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Tingnan mo sa mata, kasi nakapikit na eh. Sabi mo, nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Nagmamalasakit sa iyo. Inaakala mo parang pinabayaan ka ng Diyos, mali ka. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Hindi mo lang alam, pero meron siyang ginagawa. Now, kaya ano message natin ngayon? When life gets tough, grab on to the Lord. Hawak ka kay God. Now, ito napaganda. Pangalawa, then the Lord said to Moses, itong ganda, si God, sumasagot. Then the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh, for under compulsion, he will let them go. And under compulsion, he will drive them out of his land. Moses, you question about my intention of saving these people? I'm telling you this, Pharaoh is not in control. I am in control. And I will force him to let you go. Dadaling ko sa ganyang punto. Ang problema lang ni Moses, nakalimutan niya, sinabi na ni God yan eh. Sinabi niya beforehand na, I will harden Pharaoh's heart so that he will not let you go. Pero hindi ka ready. Pero if you just listen carefully, sabi ni God, no. I will really force him to decide to let you go. Oh, sabi ng Diyos ko, anuman sitwasyon mo ngayon, He will make a way that He will force whatever situation you have, na i-release ka ng Diyos dyan. Naintindihan po natin? Kayo, may kanya-kanya tayong mga struggle sa buhay. Naintindihan po? I used to have a struggle with pornography. Bata pa kasi ako, ang meditation ko, tik-tik. Kasi nga, kahit hindi ka marunong magbasa, may litrato. And to be honest with you, hindi ho madaling patakasan yan. And I bring the matter to God, Lord, I release this to you. Pero alam niyo sa awa ng Diyos, sa awa talaga ng Diyos, nawalan ako ng panlasa. Parang pa nakakita ko ng litrato, nandidiri ako, ano ba yan? Parang, ano ba yan? Hindi na yung daming rituales na I will burn all of this magazine into CD. Ano ka ba? Huwag ka na magkunwari. Ibigay mo na kay God. Sabi mo, Lord, di ko talaga kaya to. Patawarin ninyo ako. Di ko na to kaya. Alam mo, sa awa ng Diyos, alam niyo, araw-araw, Lord, thank you. Alam ko, palalayain mo ako dito. Lord, thank you. Alam ko, palalayain mo ako dito. Lord, alam ko, palalayain mo ako dito. For some reason, biglang, pagising sa umaga, wala na. Ayoko na. Nakuha ninyo? Naintindihan natin ibig sabihin? You just believe na, yung sinabi ng Diyos eh. Kahit nang hindi mo pa nakikita yung reality agad-agad, you believe na ito yung gusto ng Diyos mangyari sa'yo. Because He desires you to be delivered. Paninigarilyo, ako rin nanigarilyo rin ako. Hindi ko alam eh. Sabi ko, Lord, total ito, madali-dali. Kasi yung sigarilyo sa akin, madali lang dahil hindi ako nakakabili. Madali nun. Nakuha niyo sabihin, inumin, ganun din. Madali lang din kasi, kaya lang, yung may mga bagay na mahirap. Pero ang Diyos, very much willing to help you. Amen? Because He wants you to be freed, to serve Him. Kasi sa totoo lang, kapag mayroon kang ganyang mga bandages, hindi ka makapaglingkod sa Diyos eh. Isipin mo, I'm not qualified, the Lord will not make use of me. Kasi nga, kaya patuloy ka lalong nabibihag. Tama? Hello? Diyan ka pa? Naintindihan ninyo? Now, tuloy tayo. Now, ito napakaganda. Kasi sabi niya, God spoke further to Moses and said to him, I am the Lord. Pag nakita niyo yung puro capital na yan, ibig sabihin yan, I am who I am. Ibig sabihin, this is my personal name. Kasi sinasabi ng Diyos, napaka-importante na maalala niya. Sabi niya, Moses, I am still the God, that the God who is powerful yesterday, today, and forever. I am who I am. Naintindihan po natin? Ako pa rin yan. At ito pa pong isang dagdag na napaka-importante. Kaya si Lord, paulit-ulit niya, I am the Lord. Makikita niyo sa 6.2, makikita niyo sa 6.6, makikita niyo sa 6.7, makikita niyo sa 6.8, makikita niyo sa 6.29. Paulit-ulit yan, I am the Lord. Moses, don't ever forget who I am. I am the Lord. Kasi it's so easy for people to forget who God is. Andali natin makalimot kung sino ang Diyos. Andali natin makalimot. Mga bata nga, pag nag-e-exam na nag-aaral pag hindi na masagutan, Lord, tulungan mo ako. Tatingin sa katabi. Gagamitin mo, Lord, thank you. Ano ka ba? Yung Diyos na ayaw ng pandaraya kahapon, ayaw pa rin niya ng pandaraya ngayon, ayaw niya pa rin pandaraya bukas.
Naintindihan niyo ibig sabihin? Yun yung ibig sabihin, I am who I am. Don't create your own God because He never changes. He is a God who is self-sufficient, self-sustainable. Ganun ang Diyos natin. And ito pa, napaka-importante. Tingnan nyo ha. Kasi ang tao, some trust in chariots and some in horses. But we trust, look at the words, in the name of the Lord our God. Anong sinasabi ng Diyos? Hindi ko sisirain ang aking reputasyon. Hindi ko sisirain ang aking pangalan. Di ba, alam niyo, narinig niyo siguro, good name is better than a good perfume. Tama? Kasi yung pangalan, napaka-importante niyan eh. Naalala ko, kahit ang tatay ko, sobra hong masyadong yan, kaya ang tatay ko noon, hirap na hirap sa akin. Kasi gusto niya, pag saking sa school, dapat nag-e-excel, matalino, ganyan. Ako hindi ako talaga nag-e-excel nung elementary at high school ko dahil hindi ko kilala ang Diyos. Ang sa akin, kalokohan yan. Ang kailangan ko, pera. Kasi wala siyang perang binibigay eh. Hindi niya sabihin. Ngayon, lagi sabi, pangalan mo, ingatan mo. Tapos minsan, ito lang isang bagay sa tatay ko, hindi ko maintindihan. Sundalo siya. At that time, martial law. Pagsakay namin sa jeep, syempre dala niya, 5 na kami nun. O bali, 6 na. 6, 5 ako eh. Siyam lang kami magkakapatid, konting-konti lang. So, 5 ako nun, ang dami-dami niyang dala. Merong kandong, ganyan. Bigla sabing ganun. Bayad. Sabi nung driver, ay hindi na sir, hindi na. Kasi sundalo eh, naka-uniforme. Hindi na sir, martial law during that time. So iba yung, hindi na sir. Anong sagot ng tatay? Hindi, kasalanan ko, marami ako anak, babayaran ko. Sabi sa loob-loob ko, grabe naman to, wala nang pera, yabang pa. Diba? Tapos pagdating namin sa eskwelahan, bago pumasok, ito pa sasabihin niya, huwag ka mandadaya, huwag ka mangongopya. Tandaan mo yan. Di baling bumagsak ka, wag ka lang kokopya. Pero pag bumagsak ka, lagot ka sa akin. Gulo rin, di mo alam talaga kung saan ka pupwesto, di ba? Tay, bakit naman ayaw mo kami mangopya? Yan na lang ang yaman natin, yung pangalan natin, yung dangal. Nakanin niyo? How important name is? Now, this is God. Sabi niya, if you earthly people, evil people compared to God, would care for your name, di lalo na ako. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya what we trust in the name of the Lord our God. His name speaks for Himself. How powerful He is, how truthful He is, how tagang loving He is. Pangalan pa lang niya. Naintindihan po natin? Kaya ito po, napaka-importante. You see, God is not really concerned about changing our circumstances. He's more concerned about changing our heart towards God. Yun ang concern ng Diyos. Kasi kahit baguhin mo yung circumstansya, hindi ka nagbago, sirain pa rin yung circumstansya. Ulitin ko, kahit bigyan ka ng magandang bahay, kung hindi rin maayos ang puso ninyong magkapapamilya, mag-aaway-aaway pa rin kayo. Minsan mag-aaway kayo, ang liit kasi ng bahay, sige, ano ba ito? Lumaki na yung bahay. Away pa rin kayo ng away. Bakit? Hindi na ayos yung puso. Parang ganito ho yan. Meron pong isang mama, may pamilya siya, sikip na sikip sa bahay niya. Lumapit sa ngayon sa isang pastor. Sabi niya, pastor, ano po bang gagawin ko? Kasi hindi ko na po alam, sikip ng bahay namin eh. Sabi ng pastor, ganito, meron ka bang mga manok sa bahay? Meron po. Meron po kaming mga 10 manok. Ipasok mo sa loob. Pasok! Masikip na nga, ipapasok pa. Pasok mo. Di siyempre, alam ko bakit, nilalong sumikip, no? Lumapit na. Paglipas ng 2 araw, pastor, ano ba yun? Ang labo naman ng council ninyo eh. Bakit sabi mo, pag may bahay, sikip na kami, pinapasok mo yung manok. Bakit? May baboy ka ba? Meron. Pasok mo din. Pinapasok, 4 na baboy. Ako, lalo ka no, baolas. Ano ba naman to? Pastor, di lumapit, panghuli na to. Sabi niya, 1 na lang. Sabi niya, hindi. Bakit? May kambing ka? May kambing? Meron. Pasok mo din. Pinasok niya kambing. Konti lang, 7. Lalo nagkakapalitan na sila ng mukha. Lahat, amoy kambing, amoy baboy, amoy manok, sama-sama na. Nung panghuli na, pastor, upakan na kita. Nawala na ng galang sa pastor. Sabi niya, sasapakin na kita. Sabi niya, sobra ka na. Hindi, sorry ha. Tanggalin mo na lahat ngayon. Tanggalin mo na. Nung tinanggal niya na yung manok, baboy, tsaka kambing, bigla sabi niya, ay, ang luwag ng bahay. Nabago ba yung bahay? Hindi naman eh. Ang nabago yung kanyang perception na, o nga, nung nawala na yung mga hayop, lumuwag.
Kasi alam niyo, minsan babaguhin ng Diyos yung puso talaga natin. Minsan, reklamo sa bansang Pilipinas, napaka-traffic. Ang sa totoo lang, tayo naman may kasalanan sa traffic na yan eh. Tingnan niyo, pag sumasakay, nandun sa gitna ng daan. Saan kayo nakakita yung buong kalye inookupa ng mga sasakay? Tapos kahit saan humihinto. Pero pag tayo nagpe-pray, Lord, huwag na po matraffic, huwag na matraffic. Tapos pag nakita mo, grabe, nagsasakay. Pero pag siya naman yung sasakay, hindi rin sumusunod. Alam ko yan, naranasan ko. Nag-Bible study ako, wala akong dalang sakyan. Di sakay dyan sa may Anonas, mayroong World City College dyan. Di pag uwi ko, mga alas 11 ng gabi, sakay akong ganyan. Das lahat sila nandoon, andito yung bus, jeepney stop ha, andyan sila lahat, nakaabang. Sabi ko, Lord, grabe naman. Paano makakasakay nito? Di ba? Dito, diyan ka lang, sumunod ka sa batas. Lord, di lahat nagpupunta, dating yung jeep, takbuhan. Sabi ko, Lord, di ko na ito kaya. Kailangan ko nang pumunta doon. So punta na ako doon. Akiabang na rin ako, nakikigulo na ako. Parang bumubulong ang Diyos sa akin, ano ka ba anak? Di ka na ba nahiya? Ikaw mismo nagtuturo, hindi ka sumusunod. Bumalik ka doon sa jeepney stop. Opo, bumalik ako. Pagbalik kong ganyan, may umiikot na jeep. Huminto sa harapan ko. Eksakto sa pupuntahan ko. Umupo ako sa harapan, tapos iba nag-uunahan. As ako nakaupo. Sa gusto ko pang pwesto. Di gano'n, no? The following week, ine-expect ko na. Doon na ako sa jeepney stop. Uunahan na naman mga tao. Si Lord, faithful. But 30 minutes na, wala pa rin. So punta naman ako doon, punta na ako talaga doon. Sabi ko, sabi, Lord, bumalik ka. Balik ako. Habang ako naghintay na ganyan, biglang may dumating na jeep. Ang luwag, ako lang mag-isa. Ay, bakit? Alauna na eh. Wala na, nakasakay na lahat. Sabi ko, Lord, ba't gano'n? Noong una, binless mo ako aga. Ang sabi ng Lord, susunod ka ba dahil madali o dahil tama? Hello? Tanong mo katabi mo, susunod ka ba dahil tama o dahil madali? Friends, the issue is not comfort. The issue is rightness by God's grace. Amen? Kaya ito po, trust in Him at all times, O people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Now, are you willing to obey God because you really trust Him? Ngayon, ito po isa na, kaya when life gets tough, grab on to God. Amen? Grab on to God. Now, tuloy tayo. Now, and I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I did not make myself known to them. Grabe si God, no? Sabi niya, alam mo, Moses, tingnan mo. Yung si Abraham, si Isaac, si Jacob, kasi I appeared to them. And I introduced myself as God Almighty. And they followed, and they trusted me. They hold on to me. Kasi whatever I promised, pinanghawakan nila. Ikaw, binigay ko yung personal name ko. Kunyari, parang ganito yan. Kunyari, kilala natin si President Noynoy. Halimbawa, President. Laging, yun lang alam natin, he is powerful. Pero yung pagkilala mo siya personally, ibang usapan yun. Yun yung mga usapan kayong dalawa lang. Yun ang sinasabi ni God. Ikaw, Moses, ang kilala lang ng mga ninuno mo. Ako yung makapangyarihang Diyos. Ito, binigay ko sa yung pangalan, personal name ko. Ibig sabihin, hindi na lang tayo. Hindi mo lang ako amo. Friends. Na hindi na yung sabihin, kunyari, iba sa inyo kilala sa akin, pastor, tama? Pero yung mga kilala ko malalapit, ang tawag sa akin, bong. Minsan pa'y kalbo. Kasi personal mong kaibigan eh. Tama, mali. At ang dali makausap pagka may problema. Minsan nga pag nag-iimbita, di ba? Punong-puno ka na, talagang sobrang puno na yung schedule mo. Kilala mo ang pastor, siyempre, ang hirap. Pwede ka ba? Pero pag kaibigan, partner, kailangan ka tulungan mo naman ako dito. Hindi ka makahindi eh. Kahit ang dami mong ginagawa, kakakansilin mo lahat eh. Kaibigan ko to eh. Close. Tama? Same thing with God. Kasi sabi niya kay Moses, ito, ako, pangalan ko, Lord. Yung Yahweh. Yung I am who I am. You know me this close. This intimate. Kaya sabi niya, wala ka ng dahilan. Kaya sabi niya, I also established my covenant with them to give them the land of Canaan. And look at the words, the land in which they sojourn. Sabi niya, furthermore, I have heard the groanings of the sons of Israel. Moses, kung kine-question mo yung aking malasakit sa mga tao ko, you're wrong. I heard their groanings. I heard their groanings. You know what? Nadidinig ng Diyos ang iyak mo sa gabi.
Yung nagigising ka sa madaling araw dahil hindi mo alam gagawin mo, umiyak ka sa Diyos, naririnig ng Diyos yan. Yung mga panahon na hindi, mga tanong mo sa puso mo, Lord, nababayaan mo ba ako, naririnig ng Diyos yan. Naintindihan niyo po? Nung iniwan ka ng asawa mo, para nag-iisa ka na lang, ano sabi ng Lord? Naririnig kita, anak. Huwag mo intindihan, asawa mo, magkaka-AIDS yan. Hindi, ganun. Joke lang. Huwag naman po sana. Pero, matamaan lang bumalik ka sa senses. Pero punta, dinig ng Lord ang iyak mo. Sa opisina, parang pinapagalitan ka, alam naman, tama naman ginawa mo. Nadinig ng Diyos. Yung request mo hindi na-grant, nadinig ng Diyos yun. Nadidinig ng Diyos ang iyak mo. And alam niyo, nakakapagtaka, even Jesus Christ, ano sabi niya? Seeing the people, He felt compassion for them because they were distressed, dispirited like sheep without a shepherd. Tayo nga, pag nakita natin mga tao, nakita natin, istorbo yan, nakakainis yan. But when God looked at them, He looked at them not as a nuances, pero anong sabi niya? They're like sheep without a shepherd. Kawawang-kawawa sila. So when God looks at us, hindi lang niya nakikita yung problema, nakita niya yung pinaka-problema sa puso. Hindi problema, walang pera to, hindi ang problema nito. Hindi niya ako kilala who provides. Ang problema nito, hindi niya ako kilala that a God of wisdom who gives wisdom to those who ask. Hindi niya ako kilala. How I wish. Itong tao na to, hindi niya alam, kaya siya ng bababae kasi naghahanap siya ng kaligayahan sa buhay, pagtanggap at totoong pagmamahal. Alam ko ang kanyang problema. Wala siyang pinupuntahan. Nakuha niyo ibig sabihin? He hears us. Now look at this. Say, therefore to the sons of Israel, look at God. I will bring you from under the burdens of the Egyptians and I will deliver you from their bondage. You know what the Lord is telling us? Sabi niya, ito ang spiritual spiritual bankruptcy natin. Sabi niya, I will deliver you. Ano ibig sabihin niyan? God is telling us that He wants us to be freed from the slavery of sin. To some of us, we don't know this. We're enslaved by sin. Tingnan ninyo. Wretched man that I am, who will set me from this body of death? Yun ang sabi ni Paul. Alam niyo ba kung gaano tayo ka-enslave? Yung gusto nating gawin na tama, hindi natin magawa. Yung ayaw natin na masama, yun ang ginagawa natin. Naniniwala ko marami sa atin, ayaw naman natin magsinungaling tama ba? Ayaw nating magyabang. Ayaw nating maging tamad. Pero hindi natin maintindihan, yun ang gagagawa natin. Hello? Ayaw natin magpa-cute sa ibang tao. We just want to be ourselves. But we cannot be freed. And God niya, wretched man that I am, who shall deliver me? Who shall free me from this body of death? Wala tayong pupuntahan. Kaya kung akala mo, pag nagpakabait ka, maliligtas ka, hindi mo kaya dahil hindi ka maka-perfect. Sa buong maghapon, hindi mo ma-perfect. Sa buong isang oras, hindi mo ma-perfect. Nasa service ka na, hindi mo pa ma-perfect. Paano ko nalaman na sa service ka na, kung ano iniisip mo, ano kakainin mamaya? Di ba? Yung iba pa nga kumakanta na sa Diyos. Nagyayabang pa rin isip niya, dinig yung boses ko, ganda. Nakayang sabihin, yun, nandun ka na. Wala, hindi ma-perfect. Kaya sagot ang Lord, hallelujah! Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. So then, on the one hand, myself with my mind am serving the law of God, but on the other hand, with my flesh, the law of sin. And I praise God, you know why? This is how God freed us. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So whenever you come to God, in the name of Jesus, whenever you stand in the name of Jesus, God said, you are not under judgment, you are not condemned, I welcome you because you are righteous before my eyes. Yan sabi ng Diyos. Kaya kung iniisip kaya alam niyo po kung ano yung confidence natin sa prayer? Lord, thank you that you listen to my prayer because the righteousness of Jesus Christ is in me. Amen? Kaya alam niyo, that makes us excited about Christianity. When you read the Bible, Lord, alam ko, kasi may iba, ayoko na, ang hirap hindi ko magagawa. But I thank you, Lord, that I am no longer enslaved by this sin. I know, by your grace, I can do it. Amen? Nagkakanindihan tayo? Now, tuloy tayo. Kaya sabi ng sa Exodus, balik tayo. And I will not only bring you, sabi niya, I will deliver you from their bondage, I will also redeem you. Itong isip na, alam niyo, ang ating kaligtasan, hindi yan libre. It's so expensive. Hindi libre yan. Tinasabi ng Bible, no man can by any means redeem his brother or give to God a ransom for him.
For the redemption of his soul is costly and he should cease trying forever. Hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo. Hindi mo kayang bayaran ng kaligtasan mo. Hindi mo kaya. Yung inaakala mo, gagawin ko to, magpapako ako sa krus para mabayaran ko yung kasalanan ko. Hindi yan nakakasapat. Kulang. Bakit? Kasi hindi ka lang dapat mapako. Kailangan kang sinless. O paano gagawin mo? Hindi ka sinless. Yung pako mo stainless, pero you're not sinless. Nakuha niyo yung sabihin? Hindi, yung iba, magpaano ko, ano-anong ginagawa natin. Yung iba sa atin, dumulod na nakadapa. Ginawa ko rin to, huwag kayong galala. Ganyan, dinudugo-dugo na lang, ang sakit na. Akala ko mapapayaran yung kasalanan. Hindi. Wala akong katahimikan. Alam sabi ng Lord, di mo kaya. Kaya tigilan mo na yan. Bakit? Si Jesus lang ang nagbayad. Paano ko nalaman? Tingnan, balik tayo. And I will take you out for my people. And I will be your God. Ano ibig sabihin niyan? I'm adopting you as my son. And sabi niya gano'n. And sabi niya, and you shall know that I am the Lord, your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptian. Ano ibig sabihin niya? Tingnan niyo sa Galatians, ang ganda-ganda sabi ni Paul. Sorry. And sabi niya, I will bring you to the land which sure swore to give Abraham, giving you inheritance. Now look at this. But when the fullness of the time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, so that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as sons. And sabi niya, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Alam mong kay Kristo ka, kasi ang tawag mo bigla ka napapatawag sa Diyos, Ama ko. Hindi kaya ng yung tao hindi alam, Lord, maawa ka naman sa akin, But you know that the Spirit of Christ is in you because you know that God is your Father. Naintindihan po natin? And that's your confidence. Now look at this. Sabi niya, therefore, you are no longer a slave. Sabi niya, but as a son. If a son, then an heir to God. Wow! Tagapagmana ka ng Diyos. Tingnan mo nga kung gaano yung iba sa atin para ang buhay natin kahirap-hirap kay God. Kung makapag-pray tayo, parang lagi tayong, Panginoon, COVID. Hindi masamang mag-open up kay God, pero huwag ka namang parang kang mamamalimos. Anak ka Yun ay kung si Kristo'y nasa iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, when life gets tough, grab onto God. How can I grab onto God? Because He is your Father. Because of Jesus. Amen? Hello? Kung hindi mo siya tatay, hindi mo siya ma-appreciate. Kaya kung tatay mo siya, bakit ka susuko? Tatay mo siya Now, tuloy tayo. Now, look at this. Blessed the God, the Father of our Lord Jesus Christ, sabi ni Peter, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sabi niya, to obtain an inheritance which is imperishable. Wow! Hindi na mawawala yung inheritance mo na yan. Yung feeling mo na parang, Lord, baka itakwil mo ako pag namatay ako. Hindi na. Kasi yung mana mo, hindi na masisira. Dahil kanino? Sabi niya, and undefiled will not fade away, reserved in heaven for you. Wow! May nakaabang. Kaya kung maaaring sabihin niya, kunyari, kinat ka dito lang sa lupa yan. Pagdating sa langit, hindi ka na ikakat. Wala siya doon. Hello? Pag-isipan ninyo. Dinaya ka dito lang sa lupa yan. Pagdating sa langit, di ka na dadayain. Naintindihan niyo ba yung sabihin? Hello? Kaya maahawa nga kayo sa mga taong nagluluko Bakit? Kawawa naman sila. Dinaya ka. Hindi nila alam. Wala silang mana. Ito, ikaw meron. Ano ba sabi ng Lord? Who are protected by the power of God. Can you imagine? Pinoproteksyonan ng Diyos yun. Sabi niya, through faith for a salvation, ready to be revealed in the last time. Malapit na ipakita ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, malapit na rin. Hindi. Malapit ng paalala lang sa atin, Lord. Sa gulo na nangyayari sa atin ngayon, kinakatakutan, ang dami. Yung iba, takot sa ISIS. Naku, kay Macy's lang talo ka na ISIS ka pa dyan. Masyado mong pinalalala, pero isang bagay lang. Nakakatakot. Bakit? Kung kay God ka naman, ang buhay mo, kung gusto kanyang buhayin, mabubuhay ka. Kung gusto niyang kukunin ka at any time. Nagkakaintindihan? Kaya ang ating panghawak, Lord, buhay o patay, buhay ako. Kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ. To die is gain. Pakinabang. Bakit pakinabang? Pinoproteksyonan ng Diyos yung aking kaligtasan Sa pananampalatayang ito,
Pinututik siya, babantayan niya, walang makakaagaw sa kanya, sa'yo. Type mo? Hello, parang hindi nyo na-appreciate, no? Alam nyo kung bakit? Hindi kayo tiyak kung talagang sa Lord kayo o hindi. Yun ang katotohanan. Alam nyo kung meron po isang bagay, kahit ano pang problema sa mundo ito, ang liit ng problema yan, sinolve ng Diyos, yung pinakamalaki ng problema natin, kasalanan. We were delivered from that slavery. Kaya sabi ni Moses, look at it. So Moses spoke thus to the sons of Israel, but they did not listen to Moses on account of their despondency. Pinabi na ni Moses, ito gagawin ni God. I will. Ano sabi ng mga tao? Ay, hindi sila nakinig. Bakit? Bagsak na bagsak ang puso. Marami sa ating ganyan, di na tayo nakikinig sa Diyos. Bakit? Kasi feeling natin, sobrang hopeless na ako. Wala na akong pag-asa. Yun ang dahilan kahit pag nagsishare kayo ng gospel, hindi kayo pinakikinggan. Wala na silang pag-asa. Bakit? They do not see hope. You know why? Because they don't see God. And I pray that whenever we speak to them, they will see God in our lives. Nagkakaintindihan po? Tingnan niyo katabi niyo. Do you see God with that person? Be honest. Don't tell him or her. Huwag mo sabihin, alam mo, I don't see God in you. Wag ganon. Sa'yo lang. You ask yourself, Lord, kung titingnan niya ba ako, makikita ba kayo sa akin? Di ba? Makita ba kayo sa akin? Kaya tulad dito, kawawa, they could not see it to Moses kasi si Moses, daming problema. Kaya ito, alam mo sabi ni Moses, Lord, di mo lang ako pakikinggan eh. Ang sabi niya, kaya when life gets tough, grab onto God. Paano? These things I've spoken to you, remember this. Expect trials, challenges. This is not something new. These things I've spoken to you, that in me you may have peace. In me you have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen po? May problema ka? Na-overcome na ni Lord yan. May problema ka pa? May overcome na ni Lord yan. Ang sabi ni Lord, kaya relax. Pero ang kapayapaan mo na kay Kristo. So wala sa pangyayari. Naintindihan po natin. Lalagpasan ko po ito kasi because we're lacking of time. 6:10, balik tayo. Sorry. Lalagpasan na natin yan. Kaya sabi ni Moses, Lord, di man lang ako pakinggan. Now the Lord spoke to Moses saying, go tell Pharaoh, king of Egypt, to let the sons of Israel go out of this land. Ang sabi niya, but Moses spoke before the Lord saying, Lord, tandali muna. Sasabihin ko kay Moses, yung ang tao ninyo hindi naniniwala sa akin eh. Sons of Israel hindi nakikinig sa akin eh. Si Pharaoh pa, naramdaman niyo na ba yan? Kung ang mga kapatid ko, hindi nakikinig sa akin eh. Ibang tao pa. Kahit ako, naranasan ko yun, kahit sa pagpipreach ko yung kasama ko Christian hindi nakikinig sa akin Ibang tao pa. Relax ka lang, normal lang yun. You cannot please everybody. But one thing for sure, sabi ng Lord, sabi niya, I am unskilled in speech. Anong sagot ng Lord? Tingnan niya, then the Lord spoke to Moses, to Aaron, and gave them a charge to the sons of Israel and to Pharaoh, king of Egypt, to bring the sons of Israel out of the land of Egypt. Now, binan niya, sorry, lalagpasan natin to. Ito nakakagulat. Now it came about the day when the Lord spoke to Moses in the land of Egypt, that the Lord spoke to Moses saying, I am the Lord, speak to Pharaoh, king of Egypt, all that I speak to you. But Moses said before the Lord, behold, I am unskilled in speech. How then will Pharaoh listen to me? Alam mo yung word unskilled? Ang literal translation yan, uncircumcised lips. Pag sinabi mo uncircumcised, madumi. Naalala niyo si Isaiah, I am a man of unclean lips. Pag sinabi mo uncircumcised, marumi, makasalanan. Naman yung sabihin? So, finally, Moses realized, Lord, I'm not qualified. Lord, I'm not qualified. Have mercy on me. Now, look at this. So, all the more that Moses was already 80 years old, and si Aaron, 83. Binigyan na siya ng kasama, matanda pa. Ano kayong sabihin? Sabi ng Lord, ito nandaan niyo, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. When you think somehow, Lord, di ako marinong, I cannot serve you, di ako marunong, marumi ako, di ako makamemorya, you're always looking at yourself. Remember who God is. Amen po? Grab unto the Lord. Grab unto the Lord. Now, lastly, these are the heads of their fathers. Bakit biglang pumasok to? From 13, these are the heads of their fathers. Reuben, firstborn, Palio. Sunod na si Reuben, si Simeon. Tapos si Levi. Bakit pinasok to? Ito na yung genealogy ni Moses. Bakit sinapakita ng Lord yung genealogy ni Moses? Para sabihin ng Diyos, tingnan niya, lalagpasan ko parang marble yan. Yan. Ano nangyari? Sabi ng Lord ito,
It was the same Aaron and Moses to whom the Lord said, bring out the sons of Israel from the land of Egypt according to their host. Tapos sabi niya, they were the ones who spoke to Pharaoh, king of Egypt, about bringing out the sons of Israel from Egypt. It was the same Moses and Aaron. Ano sasabi ni God? Yan yung tinanggihan ni Moses, ni Pharaoh. Yan yung tinanggihan ng mga Israelites. I know them from the very beginning, and I'm not changing my mind. Kahit anong reklamo niya, I have chosen him, and I will not change my mind because I will still love him and trust him and use him for my glory and honor. When God looks at you, He knows everything about you, your past, your present, and your future tendencies. And God is not changing His mind on you. Pakisabi sa katabi mo, hindi nagbabago isip ng Diyos para sa iyo. Pakisabi mo, kahit natulog ka, tulog ka na, pero hindi nagbabago isip ng Diyos sa iyo. Ang alagad natulog din, hindi nagbago isip ng Diyos. Sabihin nila, si Lord, ang labo ng mga alagad Hindi nagbago isip niya. Nakuha niya? Kaya kung isip niyo sa sarili niyo, parang Lord, di niyo na ako tatanggapin, hindi pa rin nagbabago ang isip ng Diyos sa iyo. And lastly, of course, ito napaka-importante, sabi ng Lord, chapter 7, and then the Lord said to Moses, see, I make you as God to Pharaoh, and your brothers Aaron shall be your prophet. Sabi niya, Moses, stop thinking about yourself. I know exactly the plan. Kung noona, parang niisip mo si Aaron. Si Moses kasi nagsalita kay Pharaoh noon Sabi ng Lord sa kanya, di ba si Aaron na magsasalta? Si Moses na-excite dahil sumunod yung mga Israelites. Kaya nung pumarap kay Pharaoh, siya nagsalita. This time, sabi niya, Moses, at least you realize you're not qualified, but don't worry. Bibigyan kitang kasama. Si Aaron, he will speak to Moses and you will be like God to him. Ang sinasabi ng Diyos, Moses, hindi ako nawawala ng paraan. I'm God who is infinite in wisdom and in ways. Let me end. Si Ignaz Paderewski, kilala niyo? Kilala niyo si Ignaz Paderewski? Hindi niyo alam? Hindi ko rin siya kilala. Pero sikat siyang tao sa pag nagbabasa kayo sa larangan ng musika. Isa siyang magaling na violinista at magaling na pianista. So meron siyang concert sa gawi po ng Europa. At mayroon pong nanay na gusto niya pong ma-encourage yung kanyang anak na maging manunugtog din. Batang-bata, dinala niya sa concert. Nung dinala niya sa concert, ito na. Nag-aantay na, siyempre nainip na yung bata. Tagal eh. Mamayang konti nung pinatay na yung ilaw. Naku po. Hindi alam na nanay, umalis yung bata, umakyat sa stage. Isipin niyo kung kayo yung nanay. Nakita niyo bigla doon. Bubuksan pa lang ilaw, may tumutugtog na ting, 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 ting. Concert ni Ignaz Paderewski yun May tumutugtog ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Isipin niyo. Tapos biglang sa tudugtungan ng pop, yung tinatawag na chopstick. Ting, 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 ting. Kasi naalala niyo yun? Eto na. Narinig na, ano yan? Sino yan? Nandun pa lang yung si Paderewski, naghihintay, nagbibihis pa lang. Naku, yung nanay. Sino yun? Asa yung anak ko? Tapos nung binuksan yung ilaw, nandun yung bata. Kung kayo nanay, ano gagawin mo? Parang hindi mo alam kung saan tatago ka na. Tama? Eto, kung ikaw naman yung organizer, sinong bata yan? Kaninong nanay yan? Eto pong si Master Ignaz Paderewski lumabas. Biglang sinabayan yung bata, nilagyan ng bass, yung tinutugtog. Tapos, inano niya kanan niya, nilagyan niya pa ng dagdag. Sabi, keep on playing, my son. Keep on playing. Naku, ang ganda ng tugtugan. Talagang umayos. Tapos yung bata, sabi niya, just keep on playing. Palakpakan yung mga tao pagkatapos. Alam niyo, yan na yan tayo. In our ignorance, sometimes we do things. Parang, wow, yung iba natin, kakahiya, grabe. Sabi ng Lord, anak, just keep on doing what you can do. And I will do the rest for you. I will do the rest for you. Don't give up. When life gets tough, grab onto God. Amen? Grab onto God. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, di kita kilala, pero kilala ka ng Diyos. Hindi ko alam pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung anong slavery meron ka. But let me tell you this, God wants to free you. And He already freed you. He died on the cross for you. But you have to give your life to Him. You have to believe that He alone can save you. He alone can bring you to freedom. He alone is worthy of our service.
Ang tanong, are you willing to submit your life to Jesus? Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, why don't you just tell the Lord right now, Lord, ako po yun. And I acknowledge that I'm enslaved for whatever it is. Sabihin mo sa Diyos. And Lord Jesus, thank you that you died for me. Thank you that you did not remain dead, but you rose again from the dead after 3 days, according to the scripture, to free me and to give me a new life. So Lord Jesus, I believe in you. I declare that you died for me and rose again from my sin, from the dead, for me. And I believe that you're alive. Lord Jesus, take control of my life. And let me live freely serving you, honoring your name, glorifying you. Thank you, Jesus. And maybe to some of you naman, you're Christians, and yet you have so much struggles that you don't know what to do. Why don't you give yourself back to God and say, God, let me not give up. Allow me to trust you. Allow me to believe in you. Allow me to once again grab onto you, believing, Lord, that you hear my prayers, you hear my groanings, you hear my cries, for you are my Father, you are my friend, you are my Savior, you are my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Father in heaven, I thank you for this wonderful afternoon, O God, that you have allowed us, Father God, to be reminded of who you are, to understand, Lord, that sometimes, and most of the time, our lives is really very tough. But thank you, God, that we can grab onto you, we can trust you, you can allow us, Father God, to come out like gold, victoriously for you, shining, Father God, for you, glorifying your name. For you are our strength, you are our victory, you are our champion, you are our Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Friends, kung meron kayong you want to be prayed over, just come forward. Don't hesitate. Meron po tayong mga prayer leaders and pastors who are willing to pray with you. Okay po? God bless you. Praise God for His word and the encouragement na kahit anong mangyari, we can trust in our faithful, faithful God. Let's all stand and sing this to the Lord. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see.
blessed Sunday, everyone. If you're joining us today for the first time, we would like to get to know you and pray for you. Please join us at the Welcome Center at the second floor lobby. God bless you. Did you know that CCF is all around the world? CCF is global. If you want to check if there's a CCF near you, you can visit our location and time page on our website. We also want to help you jumpstart your spiritual journey by inviting you to a small group. If there's a CCF near you, you can sign up personally by dropping by, or if you'd rather sign up online, you can visit our Join a D Group page. If there is no CCF near you, you can still join a small group via Skype, which CCF calls Skypleship. CCF fantastic! We hope you had a blessed time. We'll see you again next week. God bless.